Once again, good morning everyone. Welcome to our daily morning devotional. Pag-aaralan na ulit natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa In Heavenly Places. Purihin ang Diyos sa kanyang pagpapala na pinagkalooban niya tayo ng panibagong umaga sa ating buhay. It's February 26, entitled Grace and Dignity in Daily Duties. So, ano nga ba ang dignidad ng grasya para sa ating araw-araw ng mga gawain? Atin po itong saliksikin. Sabi sa Song of Solomon chapter 5 verse 16, His speech margin and most sweet. Yeah, he is altogether lovely. Mapapansin natin na ang kanyang sa mga salita o mga salita ng Panginoon ay matatamis at ang lahat ng ito ay may kagandahan. Study the life that Christ lived while on this earth. He did not neglect the smallest, simplest duty. Perfection marked all that he did. Look to him for help, and you will be enabled to perform your daily duties with the grace and dignity of one who is seeking for the crown of immortal life. So, pag-aralan po natin ang buhay ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa, kung paano niya ginawa ang kanyang tungkulin sa malaki o maliit na bagay. At ito'y ginawa niya na mas perpekto, na mas epektibo na kanyang ginagawa. At kinakailangan na tingnan natin siya para tayo ay tulungan kung ano yung ginawa niya ay magagawa din natin. At ang lahat ng ating mga gawain ay magbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa kanyang banal na pangalan kung ating tatanggapin ang lahat ng pagpapala niya na may pagpapasalamat. Dahil ang dignidad ng grasya ay ipagkakaloob sa atin sa mga humahanap ng korona ng buhay. We dwell much on the grandeur of Christ's life. We speak of the great things that he accomplished, of the miracles he wrought, of how he spoke peace to the tempestuous waters, restore sight to the blind and hearing to the deaf, and raise the dead to life. So mapapansin natin kapag tayo ay nakatingin always sa buhay ni Kristo, kung paano siya nabuhay dito sa mundo, tayo ay makakapagsalita ng mga dakilang bagay na magbibigay ng kapurihan sa kanyang pangalan, at ang lahat ng ating mga hinihingi ay ibibigay ng Panginoon kung ito ay kanyang kalooban. Dahil kapag hinanap natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay ay idadagdag na lang. At kung tayo ay nabago sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay lalakad na kasama niya at magiging isa tayong mga patay noon na bubuhayin ng Panginoon upang tayo ay makalakad sa kanyang nilakaran. Tayo ay mga blind and hearing to the deaf. Tayo ay mga bingi at mga pipi sa mga bagay sa mundo. Hindi na natin papansinin yung mga bagay sa mundo at marerestore ang ating pananaw sa buhay. Titingin na tayo kay Kristo, ang ating restore sight. Kinakailangan ang ating paningin, ang ating pananaw ay mabago ito into life, mga kapatid. But his attention to small things is even higher proof of his greatness. Listen to him speaking to Martha as she comes to him with a request that he bid her sister help her with the serving. So, bibigyan natin ng atensyon ang mga maliliit na bagay na nagbibigay din ng pinaka-pruweba sa dakilang mga bagay. Dahil ang mga tao ngayon, minamaliit nila yung mga makalangit na bagay, na kung saan ito yung nagbibigay sana sa atin ng mga bagay na magagalak sana tayo. Ngunit marami ngayong nagre-reject dito. Kaya kinakailangan na tayo makinig sa salita ng Panginoon. Kagaya ng sinalita niya kay Martha, na siya ay tinulungan upang makapaglingkod sa kanyang kapatid. At sabi pa dito, he tells her not to allow the cares of the household to disturb the peace of her soul. Martha, Martha, he says, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her. So sinabihan ng Panginoon si Martha na huwag maggulumihanan sa mga bagay na inyong kinakailangan. Huwag kang maggulumihanan sa mga mararaming bagay o sa mga bagay na hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Kasi ito yung minsan nangyayari sa atin. Ngunit piliin natin yung mga bagay
na nagbibigay sa atin ng encourage para mabuhay. Piliin natin si Kristo na siya ang nagkaloob sa atin ng mga pagpapala at sa araw-araw nating tatanggap ito. Mas maiipon natin, punuin natin ang ating mga puso ng kagalakan ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil doon na tayo ay babaguhin. Babaguhin tayo ng Panginoon dahil may mga good part tayong nagagawa. At hindi lamang ito sa ating sarili, kundi sa Panginoon ito. Listen to the words that he spoke as the weary mothers brought their children to him to be blessed. The disciples, unwilling that their master should be disturbed, were sending the woman away. But Christ said, "Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God." So, marami ngayong mga kinakailangan tayong makinig sa salita ng Panginoon sa lahat ng mga magulang na hindi nila dinadala ang kanilang mga anak sa paanan ni Kristo, ngunit sinasabi ni Kristo na hayaan nyo ang mga maliliit na bata dahil para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya yung mga disipulo din ay minsan naiirita, baka ay madisturbo ang kanilang Panginoon, ngunit sabi ng Panginoon, hayaan nyo ang mga batang lumapit sa akin. And taking them in his arms, he blessed them. Could the future of these children be opened before us, we could see the mothers recalling to the minds of the children the scene of that day and repeating the loving words of the Savior. The same, Jesus is your Savior. So, kagaya din sa mga maliliit na bata, tayo ay pagpapalain ng Panginoon, tayo hahawak sa kanyang mga bisig upang tayo ay makapagpahinga sa kanyang kiliran. The same din, si Jesus ang ating tagapagligtas. Kapag tayo ay mahinang-mahina na, bibigyan niya tayo ng mga kalakasan at mga salita na magpapatibay ng ating pananampalataya. Lumapit lamang tayo, just who we are, mga kapatid. Kung ano man ang tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. The divine beauty of the character of Christ, of whom the noblest and most gentle among men are but a faint reflection, of whom Solomon by the spirit of inspiration wrought, he is the chiefest among 10,000. So, pinapatunayan dito na ang kanyang banal na karakter ni Kristo ay ipagkakaloob sa mga taong mapagpakumbabang puso. Marereflect sa kanilang buhay ang buhay ni Kristo. Dahil pinatunayan ni Solomon na ang espiritu ng inspirasyon ay nagsulat na si Kristo ay the chiefest among 10,000. Yea, he is altogether lovely. The self-denying Redeemer, throughout his pilgrimage of love on earth, was a living representation of the character of the law of God. So, pinapakita ni Kristo ang kanyang buhay dito sa mundo upang maging halimbawa natin na siya ay isang self-denying Redeemer. Hindi siya nagpupuri sa kanyang sarili, bagkus ang pangalan ng kanyang Ama na nasa langit ang kanyang pinupuri. Na may pag-ibig sa kanya o ang bawat hakbang niya dito sa mundo ay may pag-ibig na lumalabas sa kanyang bibig at habang siya'y nabubuhay, nagiging representante siya ng karakter ng kautusan ng Diyos. Sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, napapansin natin na ang biyaya ng Panginoon ay walang katapusan na ibinigay at pinagkaloob sa atin. Lalo na sa ating mga araw-araw na gawain, ano ba ang ating mga ginagawa para sa Kanya? Naluluwalhati ba siya sa lahat ng ating pagpapala na natatanggap? Ang lahat ng talento na pinagkaloob niya sa atin, na ibabahagi ba natin ito sa iba? Dahil the more natin ma-exercise ang mga bagay na ito, the more din tayo ay mas lalago ang ating pananampalataya at mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil lahat ng bagay na ito, pinagkaloob niya sa atin. Paano natin ito gagamitin? Nawa, sa mga bagay na noon, ang ginagamit natin sa walang kabuluhan, tayo na po ay magbago. Lumakad na po tayo na may katapatan sa kanyang banal na pangalan. Isipin po nating mabuti na nawa ay maging tapat po tayo at maging malinis ang ating talaan sa mga langit. Kung papaano lumakad si Kristo na kasama ang Ama, ganun din tayo. Kinakailangan tayong lumakad sa pamamagitan ni Kristo, tayo magwawagi sa laban na ito. At balang araw masasabi ng Panginoon, "Well done, my good and faithful servant." Napakaganda pong pakinggan na kahit anumang pagsubok na dumaan sa ating buhay, mga challenges sa buhay natin, papaano tayo pinapatibay at pinapabanal ng Panginoon, doon na proseso, tayo ay kanyang ililigtas. Dahil nga, hindi lamang na noon ay iniligtas niya tayo, mas the more na ngayon.
kapag tayo makikipag-cooperate sa Panginoon, sa kanyang mga pagpapala na walang hanggan. Ipagkakaloob niya ito sa atin kung tayo ay kakapit sa kanyang pangako. Muli, magandang umaga and God bless sa ating lahat.